Guys, kamusta? Peter Pan here and we're back for another video on Lemon 1. I will be teaching you what is the best way kung paano pataasin ang combat power natin, and that is through pets. Guys, itong paggamit ng pets and pag-upgrade, pag-level up, pag-evolve sa ating mga pets is one of the sure ways kung paano natin pataasin ang combat power natin at paano tayo makapag-rank ng mas mataas na shields. This ensures na mas mataas ang CLM ranking natin once na matapos ang season. So let's get to it, guys. Guys, kamusta? Medyo matagal akong hindi nakapag-update dito sa CLM 1, but we are back here again. So, bakit nga ba pets? I-compare ko kung mas mataas pa ang binibigay na equipment na combat power kumpara sa pets. Ang combat power na binibigay ng pets natin, guys, is nasa around 50% ng total combat power natin dito. While ang mga equipment natin is nagbibigay lang ng around 25%, and the remaining 25% comes from our level. So, what is this way? Paano nga ba tayo mag-grind na mas mataas at mas maraming pets dito sa Lemon 1? First, pets can be acquired through some pet summon tickets. The pet summon tickets can be acquired through events, and also sometimes it comes sa mail as a gift galing din sa mga developers ng laro. Pero the one sure way paano tayo magkaroon ng mas maraming pets, guys, is by doing our daily request boards. I highly recommend na mag-focus kayo dito sa tatlong quests na ito, guys. Itong magic type, normal file, physical type, normal file, and itong normal file. Also, when doing this quest, go to a highly populated or dense area na marami tayong ma-encounter na magic type, physical types, at mga normal type file. Saan nga ba natin ito makakita? I recommend dito sa East Ryuk Forest. Especially kung nasa around level 50 na kayo, dahil madali lang matatalo ang mga kalaban natin dito. So you can focus on defeating Floras, pwede natin talunin itong mga Steel Jewel Box, and pwede rin natin talunin yung mga Black Bears or Papa Bears. Tulad dito, guys, nasa isang area tayo pero meron tayong nakikita dito na magic type and physical type files. So pwede natin silang pagsabay ni grind para mas mabilis natin matapos itong mga quest natin. Also, one thing that I can recommend doing is lure farming. Ano nga ba ang lure farming, guys? Lure farming is going around tulad nito para consolidate nyo yung mga kalaban or mga mobs na malalapit. Tapos saka nyo sila talunin para sabay-sabay nyo silang makatalo by just using 1 or 2 spells. As you can see, when doing this, gives us 12 Candy Gelid Seal. At kailangan nyo mag-ipon ng maraming Candy Gelid Seal, guys, dahil itong gagamitin nyo para makabili tayo ng mas maraming pets. Once na nakaipon na kayo ng maraming Candy Gelid Seal, go to Capital Elim and search nyo dito si Ariel. Si Ariel yung Request Office Exchange Clerk, and sa kanya tayo mag-exchange ng mga naipon natin ng mga Candy Gelid Seal. Once nandito na kayo, guys, go to Ariel and meron tayong makikita ang tatlong lucky box dito. Comprehensive lucky box, high grade general lucky box, and pet lucky box. But para sa akin, ang pinaka worth it na bilhin dito is itong pet lucky box. Bili lang kayo ng pet lucky box and go to your inventory. Once nandito na kayo, i-use all nyo lang siya. As you can see, bibigyan tayo nito ng 1 lucky box is equal to 1 pet. As you can see, lahat na equipped pets ko is nasa mythic level na sila. Kaya mataas-taas na ang binibigay nilang combat power sa akin. Also, hindi lang natin pinapataas ang level and ang tier ng mga pets natin dahil sa skills nila. Tulad itong Shining Star, Siege's Blessing, and meron din isa itong Mighty World Master and Mighty Will.
kailangan din natin pataasin ang kanilang level dahil nagbibigay ito ng mas mataas na combat power sa atin. Also, regarding naman sa pets na nakuha natin dun sa Pet Lucky Box, dalawang pwede natin paggamitan sa kanila. Either first, synthesize natin itong mga to or i-release natin sila. What's the difference? Pag nag-synthesize tayo ng mga pets natin, ang binibigay nitong mga to is part of a small pet. Pero pag nag-release naman tayo ng mga pet natin, binibigay naman ito is mga baby food. Ngayon, sa mga naipon natin na pet kanina, ang gagawin muna natin dito is i-release natin sila kasi kailangan natin ng baby food para mapa-level up yung mga pets natin. Right now, ang focus na pinapa-level up ko is itong trendy Black Dragon. So, sa kanya natin ilalagay lahat ng baby food na nakuha natin dun. And, guys, that's one of the best and fastest way para mapa-level up itong mga pets natin. As you can see, we are on level 56, pero combat power natin is nasa 91,407 na pataas siya compared sa mga other players. Also, don't forget your equipment, guys. Kaya nyo i-refine itong mga to, i-refine nyo sila. Pero the best way to really increase your combat power is through pets. So guys, that's it for today's video. Sana may natutunan kayo and sana this video added value to you. And comment down below kung ano yung best pet para sa inyo at kung ano yung class nyo. Also, please don't forget to leave a like, share, and subscribe to the channel. Also, don't forget to ring that notification bell para updated kayo sa mga latest uploads na gagawin natin dito sa channel. Once again, maraming salamat sa panonood and happy grinding.